Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Tingnan niya Jerusalem, yung bayang actually pinili ng Diyos ng Israel kasama Jerusalem, no? Kaya lang tinangisan niya. Alam niyo naman po, during that time, yun din ang lugar kung saan siya nagbata ng hirap, no? Tapos pinarusahan, pinako sa krus, at doon din pinatay, no? Doon din na rin siya namatay, no? Pinag-uusig siya ron. Sayang, no? Kung nalaman lang nila na kung talaga naniwala lang sila na siya yung Mesiyas na sinasabi ng mga propeta upang iligtas sila. Ngunit ang sabi niya rito, hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ito yung mga tao noon sa Jerusalem, mga Israelita during that time. Alam niyo po, even sa church history, ito ba yung nangyari nung sinabi niya yun? No? Ito po ay propesiya niya. Sabi rito, sapagkat darating ang araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Nangyari ba to? Sabi rito, kukupkupin sa kikigpitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipunin naman ang anak mo sa loob ng iyong muog. At sa isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Tanong, nangyari po ba to? Alam niyo po sa kasaysayan, no? Sa ating kasaysayan, sa church history tungkol dito, magmula nung sinabi niya ito between 30 to 33 AD, ano po? So sa mga hindi nakakaalam, madalas nating narinig itong ebanghelyong ito. Ang tanong ng marami, nangyari ba to at kailan nangyari, no? Alam niyo po, yes, nangyari po ito after 40 years. Nung sinabi niya yun, in between 30 to 33 AD, nangyari yun 70 AD. Wasak, kahit isang bato, no? Wala man lang natira. Totoo po, nawasak yun. At sa mga lahat, pansinin niyo, lahat ng sinabi natin pa yun sa Kristo nangyari. Di ba sabi niya, ang anak ng tao, di ba? Kahit mamamatay siya, ngunit sa 3 araw siya ay mabubuhay. Tama, no po? Nangyari po ba yun? Yes. Paano malalaman na nangyari yun? Dahil maraming witness na siya ay muling nabuhay. Ito nagpapatunay mga kapatid na lahat makapangyarihan ng Diyos at lahat ng sinabi niya at sasabihin niya ay magkakatotoo. At alam niyo po ba, sa mismong ito sa sa karamihan na hindi pa nakakaalam dito sa sinabi ni Apostol Juan sa Aklat ng Pahayag. This is the last book actually ng Biblia. Book of Revelation, future po ito. Alam niyo po ba may nakitang bagong Jerusalem si Apostol Juan? Yung palang maliligtas, halimbawa yung mga nagpakabanal, yung talagang, kaya sabi niya rito, tanggapin, yung mga tumanggap. Sabi rito, hindi pinansin ng pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Yung mga pumansin sa Diyos, nagbalik loob sa Diyos, namuhay ng kabanalan, umiwas sa kasalanan. Alam niyo po ba may binanggit si Apostol Juan? Ito, magugulat kayo. So yung Jerusalem na winasak na luma, alam niyo po ba may bagong darating na Jerusalem? Doon mananahan. Basahin po natin ito yung panghuli natin, no? Nasa pinakadulo ng Biblia, Pahayag chapter 20, Book of Revelation to, future, nakita ni Apostol Juan. Sa 11 po yon hanggang sa 21. Basahin lang po natin para marinig natin, mayroon bang bagong Jerusalem?
Dahil mahal niya Jerusalem, natural, kakayanin ba niya magkaroon ng bago? Sabi rito, no, sa huling paghuhukom ito, no po, huling araw, sabi rito, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaluklok doon na para mga lupat langit, yung daw lupat langit, yung mundo na parang nawala sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Ito po yung paghuhukom, last judgment. At nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, aklat ng buhay. Ito na yung paghahatol. Kinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya na susulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na sa kanya inilabas din ang kamatayan at ng Hades. Ang mga patay na nailagak sa kanila, hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa, pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa 21, pakinggan niyo mabuti. Pagkatapos nito, ito na. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa. Ito na po yung bagong langit na tatahanan ng mga maliligtas. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Ayun. So may bagong Jerusalem pala na darating, no? Yung lumang Jerusalem nawasak dahil hindi tumanggap sa kanya. Ngayon, magkakaroon pala ng bagong Jerusalem, yung tatahanan. Umabang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos, ayun, yung Jerusalem, no? Ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagyan ng Diyos. At siya ang magiging Diyos nila at papahiring niya ang kanyang mga luha. Wala ng kamatayan, malamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Napakasarap yung pala yung bagong Jerusalem. Kung maliligtas ka at maliligtas ako at maliligtas pala tayo. So, bagong Jerusalem pa talaga tayo mananahan. So, yun po yung the message is clear, no? Gusto mong makapasok sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem? Ngayong araw na to, pag-isipan natin, kapatid. Magsisi, magbalik loob na sa Kanya. Magpakabanal na, no? Tandaan po natin, pag sinabi ng Diyos, ito yung bagong Jerusalem, mananahan ka, totoo yon at mangyayari iyon. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good luck to you, Bro Wendell, sa iyo pong magandang topic. CFC Santa Clara Chapter. Bro Jando, bakit iba-iba ang klase ng kaparian? Like may mga Franciscans or diocesan. Bakit po? Brother Junre, may alam ka rito? Yes, bakit may ano po dyan daw? Bakit may? Bakit may iba-ibang klase ng kaparian? Mayroong Franciscan at mayroong ding diocesan. Okay. Si Bro Angel na lang, may isagot ako dyan, pero kukunin ko muna yung libro ko. Si Bro Angel na lang muna po dyan do, saglit lang. Okay, Brother Angel, ikaw sumagot to, Brother Angel. Bakit daw iba-iba ang mga pare? Meron daw Franciscan, meron naman diocesan. Yes, iba-iba yan ang tawag dyan, yung mga orders of preachers. Sila yung may mga tinatawag na diocesan, no? Pag may tinatawag na orders of preachers, yung galing sa congregation, halimbawa, yung Franciscan, no? Ang tawag doon Franciscan friars. Sa kaninong galing ang pagkapari nila doon sa congregation.
ni Saint Francis. Gagawa siya ng congregation under pa rin na Roman Catholic Church yun, mga kapatid. So yung mga orders of preachers nila, mga kaparian na yan na sila ang actually may mga missionaries yan na talagang sila ay devoted at sila talagang may vow of poverty. Bawal silang bawal silang magkaroon ng account, magkaroon ng business at kahit anong ari-arian, no? Vow yun talaga may vow of poverty. So yung iba naman, diocesan priest, sila naman po, yun actually okay lang sa diocesan magka-account, yan, katulad ni Father Darwin, okay lang po yun dahil diocesan priest, vow of chastity lang, no, hindi yung vow of poverty kasi sila ay nasa diocese naman na nag-a-assign sa mga kung saan sila galing, minsan na-assign sila doon sa isang diocese, sa isang parokya, mga kapatid. Yun ang pagkakaban, direct naman yun sa bishop, no, sa pope, sa bishop, diretso yon. Yung orders of preachers naman, Franciscan orders, kanon, sila naman is under dun sa congregation na tinatag, no, ni St. Francis at yung St. Dominican orders under doon. Pero at the same time sila pa rin ang nakasangay po yung mismong main natin sa kay Pope at under lang sila sa congregation na tinatag ng isang santo, kapatid. Yun lang ang pagkakaiba nun, kapatid, wala nang problema yun. They're still under the Roman Catholic Church, kapatid. Okay. At ito yung Berjando. Dito ayon dito sa Catholic traditions, tawag diyan religious orders. Some are called to serve the church not in a particular diocese but in a religious order which often has its own superior vows, work and way of life. So usually yun lang naman yung sinasabi ni Bro Angel, yun lang din, no. So ito yan sila, Benedictines, Dominicans, Franciscans, Carmelites, Jesuits, so and Trappist. So yung enough na yung sinabi ni Bro Angel, yun lang din naman ang sinabi dito, Bro Jando. Okay. At dagdag ko rin dyan, no, sa mga naninira kay Pope Francis at yung ibang natatawa sa mga ibang sulpot ng sekta dahil hindi nila naintindihan ang tunay na turo ng simbahan. Si Pope Francis daw mayaman, nagpapayaman ng mga papa, ganito. Hindi nila alam, mga kapatid, brothers and sisters, no, sana i-share nyo to sa mga nanunuligsa kay papa na nagpapayaman siya, no. Natatawa ko. Alam niyo po ba, Jesuita siya. Alam niyo po, kahit tsinelas niya o sandals niya sinusuot, hindi niya pag-aari yon. Walang pag-aari ang Pope. Sila po yung umaasa sa mga donation lamang ng mga laiko, no, ng mga parishioner. Wala silang pag-aari. Kagaya ng Franciscans, religious orders yan. Franciscan Dominicans, wala po silang pag-aari. So, ang tanong nyo ngayon, yung founder nyo, bilangin mo ang pag-aari niya at kanino nakapangalan. Binagbasa isa ng Biblia, nabasa niya Iglesia ng Diyos. Okay. Tapos siya ngayon naniningil ng mga offertory sa Iglesia ng Diyos. Tapos tingnan mo yung nakapangalan kung kanino, sa kanya. Lahat yan sa kanya, sa mga founder nyo, kung nakikinig kayo. Ang Pope namin, walang pag-aari, kahit ano mamatay yun, walang pag-aari ni isa, kapatid, no? Dahil yun, ang mga yon ay pag-aari mismo ay simbahan, iiwanan nila sa simbahan, yun ay galing lang sa mga abuloy ng mga ng mga parishioner natin. Para additional information po, no, ang mga, lalo na yung religious orders, they have the vow of poverty. Wala silang account, wala silang pag-aari, bawal po sa kanila yon. Yun po, kapatid, dagdag natin. Okay, eto pa, follow-up question from Henry Patino. Pwede ba makakommunyon 14 years na hiwalay sa asawa at hindi rin kinasal sa simbahan? Brother Angel. Kapatid, ganito ang mangyayari yan kung hiwalay kayo as long as, no, you go to confession.
ikumpisal mo yon, yung mga kasalanan na yon, fornication, yung sabihin mo na kay Father, nagsama kami na hindi kasal sa simbahan, no? At lahat pa, no, iba't ibang naririnig yun dito sa punto por punto, napakarami yan na dati hindi natin alam, ako rin hindi ko alam, no? So lumalim lang ang pag-aaral ko magmula nung nandito rin ako sa punto por punto, talagang nilaliman ko pag-aaral ko sa mga teachings ng church. So isa yun, yung fornication, ikumpisal mo as long as you go to confession. At ngayon, as long as hindi tayo namumuhay sa mortal sin na pamumuhay, yes, why not, no? Ang mahirap dyan, baka hiwalay ka sa asawa, baka naman meron ka kalipin, no? So as long as wala, you go to confession, no? Nasa state of grace ka, yes, pwede ka mag-communion. Pero paalala po sa lahat, no? Hindi masyadong pinapansin yung yung mortal sin na bawal. Napakarami ngayon subo na hostya, no? Paalala po sa lahat, you should go to confession. Kung hindi mo alam yung mga iba pang kasalanan, what's punto por punto, dito malalaman yung lahat yung mga kasalanan pala na mortal pala na hindi nyo alam. So yun po, tuloy ang pakikinig, magkumpisal ka, you should be in the state of grace, go to confession, and then you can receive the body and blood of Christ, kapatid. Meron na tayong tanong dito, Burjando, isa galing kay Dioscoro Encargues. Sabi niya, ano po ang idadasal pag bumisita sa puntod ng iyong mahal sa buhay? Well, kapatid na Dioscoro, prayer for the dead, no? You can do itong rosary, tapos much better after yung mag-rosary, nyo yung litany for the prayer, litany for the faithful, litany of wait ba, basahin ko, nakalimutan. Litany of the faithful departed, yun ba yung pinaka-exact na at wait lang para sigurado lang ako sa na yung litanya para sa mga mga namatay na mayapa nating mahal sa buhay. Litany of the faithful departed, yun pala. Litany of the faithful departed, kasi yun talaga para yun sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Napakaganda po ang panalangin na yan. Yan po ang ginagamit ko na litanya, no? Lalong-lalo na po this month of November, kasi buong November para yan sa mga kaluluwang nasa purgatorio. So yun po ang ginagamit ko. So kung pupunta kayo sa punto ng inyong mahal sa buhay, rosary, din prayer for the faithful departed, litany of the faithful departed, kapatid, para sigurado tayo na yung panalangin talaga natin ay para sa mga kaluluwang namatay. At yun lang, Burjando.